guys, this is me Navarro. So if you're new to my channel, siguro sign na to para mag-subscribe ka. Kidding aside, so thank you guys for watching my vlog. And today, I want to share with you another side of me, which is yung ginagawa ko, online selling. So Online it's part of selling. my part-time job. So ito yung small business na ginagawa ko. And i-share ko sa inyo kung paano ko sinimulan yung pag-online selling ko while I'm applying makeup. O, di ba? So, tignan natin kung kakayanin kong gawin yung nag-a-apply ng simple makeup lang naman. Kasi, meron akong gustong i-share sa inyo na na-discover ko na maganda siya sa akin. So, I hope magiging maganda rin sa inyo. So, ayun. Without further ado, let's start. Hi guys! So ayun na nga, nakapaghilamos na tayo. So, while I'll be sharing yung five tips for online selling at saka sa mga gustong magnegosyo dyan. So, just keep on watching guys kasi sobrang makakatulong sa inyo tong 5 tips para yung mga mistakes namin or yung mga hindi namin nagawa before is na magagawa nyo siya at mapapagplanuhan nyo siya ng mabuti. So, while I'm discussing yung 5 tips for online selling, of course, I'll be doing some skincare or I'll be doing some simple makeup as a, para hindi kayo maboring guys. Kasi kung nagsasalita lang ako dito, baka maboboring kayo. So, ayun, and gusto ko rin i-share yung mga ginagamit ko na sa tingin ko is good recommendations for you. So, since nakapaghilamos na tayo guys and prep na yung face natin. So, wala po tayong makeup ngayon. And so, first of all, is ang gagawin natin is sa sunblock. So, I'll be using the Brilliant Skin Sunblock of Miss Glenda. So, hindi to sponsor and matagal ko na siyang ginagamit kasi dito lang ako sa sunblock na to nahiyang. So, this is sunscreen gel cream. So, cream type siya. And pwede niyong gamitin to every morning before kayo mag-makeup. And it's a SPF 30, UVA and UVB protection. So, pag in-apply nyo siya guys, nakaka-whiten din siya ng skin. So, yun yung gusto ko dito. Nakaka-bright din siya ng skin kapag in-apply mo. And one thing pa na nagustuhan ko dito is, ang ganda ng blending niya sa foundation or any CC cream. So, ewan ko ba guys kung ako lang nakaka-experience nun. So, kung naka-experience nyo rin yung ganda nito, yung mga brilliant skin dyan, users, so you can comment down below. Ayun, so may nabuksan na ako ditong isa. So, itong isa, nabuksan ko na siya. So, ano nga ba yung una nating gagawin for online selling? So, syempre, pinakauna is planning. Kasi, kahit online selling lang yan, or wag nating ilalang, kahit online selling is a business. So, meron din dyang involved na money. So, kailangan nagpaplano tayo. Kasi, lack of plan, you're about to fail, di ba? So, kailangan nagpaplano tayo sa online selling natin. Kasi hindi naman pwedeng basta-basta na lang tayong sasabak or hindi tayo ready. So, sabi nga nung dyan is kailangan maging smart tayo. So, naka-acronym yung SMART. Ano ba yung SMART? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So, dapat alam natin na realistic din yung papasukin nating online selling. So, kailangan natin ng planning. And paano ba tayo magpa-plan guys? So, ito na nga yung 5 tips na i-share ko sa'yo para makapagplano tayo ng mabuti. So guys, nakita nyo ba yung effect niya? Parang may glow. Compare nyo siya guys sa leeg ko, di ba? Hindi naman sobrang itim. I mean, medyo hindi pa siya maitim. Medyo hindi pa siya maputi. So, dahil pinaglow ka na nung sunscreen mo. So, minsan, pag wala akong lakad, pag nasa bahay lang ako guys, itong sunscreen lang ang ginagamit ko. Ayun.
So, planning. So, number one tip natin for online selling is kailangan alam natin yung product natin. Kailangan, ano ba yung ibebenta mo? Ano ba yung hilig mo? For example, mahilig ka magluto o di magbenta ka ng mga pagkain. Ako naman kasi, mahilig akong ano, magdamit. Mahilig ako sa fashion. So, sa damit yung mga na ano ko kasi parang gustong-gusto ko yung mga trending, gustong-gusto ko yung mga uso, ganyan. So, mahilig tayo sa damit, guys. So, lagyan na rin natin yung leeg natin para pumantay kasi mukha na tayong suman kapag hindi na natin suman ba yun? Mukha na tayong pagka hindi pantay. So, di ba, kita nyo guys yung effect ng sunscreen ni Miss Glenda, ng Brilliant Skin. So, ang ganda talaga nito guys. As in, ilang years ko na rin siyang gamit. And, natutuwa ako kasi, hindi siya mahal. So, nagkakahalaga lang to ng less than 100 pesos, I think. So, ganun ko lang nabibili yung isang sachet na 50 grams na siya. And, ang tagal mo na siyang gagamitin. So, ayun guys, kailangan alam mo yung product na ibebenta mo. So, pag-isipan natin mabuti, ano kaya yung product na sa tingin ko ay alam na alam ko? Ano kaya yung product na sa tingin ko is um, mag-enjoy ako? Ganon. So, maganda rin na ina-enjoy mo rin kasi yung pag-online selling, hindi lang basta benta-benta, ganon. Kasi mas maganda pag ina-enjoy natin or love natin yung ginagawa natin. Ganun naman dapat, di ba? Kailangan love natin yung ginagawa natin. And then, ang second tip ko is, kailangan alamin natin yung target market natin. So, mag-a-apply na tayo ng foundation, guys. Sorry, madumi. So, this is a BYS Full Coverage Foundation. So, para makita nyo lang din na maganda yung effect niya kapag nag-foundation. Or yung sinasabi ko kanina na kapag naghalo na siya. So yun, know your target market. Sino ba yung target market natin? Matatanda ba? Mga babae? Mga bata? So, dapat alam natin guys yung target market natin. Alam natin kung kanino natin ibebenta yung product natin. Kasi ang hirap naman kapag meron kang ang product pero hindi mo alam kung kanino mo ibebenta. So, kailangan alam na natin kagad, pang matanda ba yan, yung ibebenta mo. So, ako kasi, alam ko na kasi yung target market ko. Ang mga babae kasi mahilig talaga sa damit. So, girls, yun yung women, lahat ng klaseng babae, matanda man yan, mapabata, basta babae. So, sila lahat yung target market ko. So, maganda kasi pag may specific target market ka kasi alam mo kung sino yung bibili ng product mo. Ayun, yun yung second tip ko guys. Kailangan alam mo kung kanino mo ibebenta. Alam mo na kaagad kung sino yung tatangkilik ng product mo. Kasi yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi walang business kung walang customers. So, kailangan alam natin guys kung kanino natin ibebenta yung product natin. 'Di ba? So, ayun na guys, tignan nyo. Ang ganda 'di ba? So, yan yung sinasabi ko na nagbabalat pa yung face ko dyan, pero wala lang, tanggal-tanggalin lang yan. Ang ganda ng pagkakaano niya, pagkakalapat niya sa skin, or combination nung sinasabi ko sa inyong sunscreen and foundation, or BB cream. Kung gusto niyo mag BB cream, sige mag BB cream kayo. So, yun yung second na tip ko sa inyo guys. Kailangan alam nyo yung target market nyo. And then, my third tip is, kailangan alam nyo rin kung magkano ang capital. Magkano ba yung kaya kong capital? So usually, pag online selling naman, konti lang naman yung capital na kailangan. Maganda kasi na mag-start tayo ng kaunti lang, tapos paikot-ikutin na lang natin, ganyan. Kasi nagsisimula pa lang tayo, so wag ka agad
malaki guys, yun yung tip ko. Kasi, pag di mo nabenta yun, or mabibenta mo naman yan, just think positive. Pero pag hindi kasi natin mabenta, so, sayang yung kita natin, nakatenga, di ba? So, maganda, parang testing the waters tayo since nagsisimula tayo. Kailangan, alam natin kung magkano yung capital natin na invest. Usually, kung nagtitipid kayo, pwede na kayo mag-start sa 1,000 or 500. Try nyo muna, ilang piraso lang. So, pag bumenta na yun guys, saka na lang kayo ulit bumili. Ganon. So, ako kasi nag-start ako ng 1,000 to 2,000, 1,000. Ayun, 1,000 and then 100 each yung binili kong damit. So, 10 pieces muna. Tapos, binenta ko siya ng 200 isa. So, naging 2,000. And then, paikot-ikot lang. Ganon. Hanggang sa ngayon, ang capital ko is almost, pag bumibili ako is 10,000, minsan 20, sa isang kind ng damit. Yon. So, kailangan, magsimula tayo sa maliit and then, papalaki ng papalaki. Ayun. So, ang third, tapos na pala tayo sa third. So, ang fourth tip ko guys is, paano ba natin mapopromote yung product natin? So, nakabili ka na ng product, paano ba natin siya mapopromote? So, kailangan guys, kasama yan sa plano natin, saan natin lalagay yung mga product natin. Since wala tayong pwesto, online seller tayo, syempre, online platforms. Ayun. So, kailangan, dahil bago ngayon, before kasi wala pang mga requirements, si Shopee, Lazada, tsaka TikTok. So, ayun, kailangan mong mag-comply sa mga requirements. By the way, BYS ulit, concealer yung ginamit ko. So, dual na siya, may stick siya, and then meron na rin siya yung liquid. So, bago ko lang siyang ginamit. Maganda rin naman siya. Ayun, so back to topic. Paano ba natin mapopromote yung product natin? So, pwede nating ma-promote siya sa mga iba't ibang platform. So, before kasi, nagsimula pa ako, malakas si FB Marketplace. So, doon ko pinopromote yung product ko. And then, nagkaroon ng Lazada. Dati wala pang masyadong requirements yun. Ngayon, napakadami niya ng requirements. So, ayun, kailangan mong i-register yung business mo sa DTI, which is, didiscuss ko na lang yon separately kasi masyado nang mahaba guys kung pati yung pag-register ng business is i-discuss ko pa sa inyo. So, ayun, maraming platform. Meron na rin si Lazada, si TikTok. So, lahat sila nangangailangan kasi ng business registration. So, kung maliit pa yung business mo, pwede naman muna sa DTI. DTI mo siya i-register. So, ayun nga, kailangan i-promote natin yung product natin through online, Lazada, Marketplace, TikTok. So, kung gusto nyong mag-live din or mag-video, gumawa ng video para mas ma-promote yung product nyo, para mas makita yung product nyo. Ayun, there are so many ways on how we could promote our products. Meron din akong separate video for promoting of products na gagawin. So, pwede nyo rin siyang matutunan. And then, our last tip, so yung pang fifth na tip na natin, so since nagbablush on na tayo, ang pinaka last tip natin is, consistency is the key. So ayun guys, kailangan consistent lang tayo kasi hindi natin siya ma-reap ng overnight yung success natin or yung mga buyers hindi naman kaagad bibili sa inyo kung hindi kayo nagko-consistent ng posting, hindi kayo consistent nag-aano ng mga product nyo, nagbo-boost. So, ayun nga pala, yung one din is yung boosting din ng natin. So, this is from Everbilena na lang din, Blush Rush na cheek tint. So, ayun lang, yung parang konting cheek tint lang dito sa natin. So, ayun guys, kailangan consistent lang tayo sa ginagawa natin everyday. Kailangan posting, kailangan tayo,
nag-boost, ayun nga, nag-advertise ng mga product natin. And i-recap nga natin yung 5 tips for online selling. So first is know our product. Second is know your target market. Third is know your capital. So magkano ba yung capital natin? Fourth is how will we promote our product through different platforms. And then last is consistency is the key to success. So kung gusto natin na maging successful, kailangan consistent lang tayo sa mga ginagawa natin. So yun lang guys, and I hope you've learned a lot from this video. Kindly click thumbs up for this video and like kung nagustuhan nyo tong video na to. And kung meron pa kayong gustong mga topic na gusto nyong matutunan, so you can comment down below para malaman natin. So, di ba guys, ang ganda ng fresh makeup look natin through this. Ang nagpaganda talaga si Brilliant. Totoo yun. So, thank you guys and I hope to see you next time on my next vlog. Bye!